Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na issue dito sa mundo ng cryptocurrency. At ito po ay ang kontrobersyal na announcement mula sa Pi Network core team kung saan ay ikinagalit ng maraming users. Marami ngayon ang nagtatanong, bakit nga ba galit ang mga tao kay Pi Network? Bakit sinasabing tila nagsinungaling or nagbetray ang project sa mismong community na nagtaguyod at nagtulak dito pataas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang source po pala ng ating balita dito ay si Coinpedia. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang bagong announcement na ito ni Pi Network na ikinagalit ng Pi Network community. Kamakailan lamang ay naglabas po ng isang update ang Pi Core team. In-announce po nila ang isang bagong project na tinatawag po na Pi Network Ventures. Ito ay di umano'y maglalabas sila ng $100 million na halaga upang makabuo na raw ng mga tunay na dApps or decentralized applications na matagal nang ipinangako ng Pi. Pero teka, hindi ba't matagal nang hinihintay ng community ang mga dApps na yan? Ayon nga sa kilalang crypto analyst na si Dr. Altcoin, ang update na ito ay hindi raw simpleng balita, kundi isa raw itong pagkakanulo o betrayal sa milyong-milyong pioneers na sumuporta, naghintay at naniwala sa project sa loob ng 6 na taon. Ngayon is ano nga ba ang reklamo ni Dr. Altcoin tungkol sa update? Malinaw ang naging punto ni Dr. Altcoin. Sabi niya, we waited, we believe, and we contributed. Yan, sa madaling sabi ay nagtiwala ang mga pioneers pero sa huli sila pa raw ang tila na isang tabi. Hindi raw sapat na sabihin lang ng Pi Core team na ngayon pa lang sila gagamit ng pondo para sa dApps. Kasi ang mga dApps na yan ay ipinangako noon pa man. Ang mas masakit pa ayon sa kanya, karamihan sa mga pioneers ay hindi man lang nakaipon ng 1,000 na Pi tokens. At bakit? Dahil tinanggal po ng Pi Core team ang referral bonuses, isang malaking pagkukunan sana ng extra rewards para sa mga masisipag na nag-i-invite ng mga bagong users. Sabi po ni Dr. Altcoin, this is unfair. Yan, at kung iisipin nga naman natin 6 na taon, yan, 6 na taon po tayo naghintay, nagtiwala at nag-ambag, pero hanggang ngayon, wala pa ring konkretong produkto. Ni wala pang marketplace or fully functional na dApp na magpapataas sa tunay na halaga ni Pi. Ngayon, ang sunod na tanong ay sino ba talaga ang bumuo ng Pi Network? Ayan. Ang nakakalimutan ng core team ayon pa kay Dr. Altcoin ay ang simpleng katotohanan na hindi investors ang nagpatakbo sa Pi Network. Ang dahilan kung bakit lumaki ito ay dahil sa community mismo, ang mga pioneers na nagtulungan, nag-share at saka nag-promote ng app sa higit 70 million katao sa buong mundo. Kaya yes po mga ka-crypto, mahigit 70 million users ang naabot ni Pi Network sa loob ng 6 na taon. At karamihan sa mga ito ay nasa mahigit 200 na bansa. Kasama na po dyan ang napakaraming Pinoy. Ngayon, marami po sa kanila ang pakiramdam ay naiwanan na. At bakit? Dahil habang ang Pi Core team ay abala sa big ambitions, ang bagong projects gaya po ng Pi Network Ventures, ang original community na nagbigay ng lakas sa project ay tila nalilimutan na. Ngayon is bakit po nananahimik ang Pi Core team? Isa pang inireklamo ng community ay ang tila katahimikan ng Pi Core team. Sabi nga ni Dr. Altcoin, the silence from the core team is deafening. Yan, para bang walang paliwanag, walang direksyong malinaw, at higit sa lahat, walang konkretong aksyon na nagpapakita ng respeto sa kontribusyon ng mga pioneers. Ang mga pioneers ay hindi lang basta users, sila ang pundasyon ng Pi Network. Kung wala sila, walang Pi. Kaya't hindi katakataka kung bakit ramdam ng community ang sakit ng tila pang-iiwan ng project sa kanila. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan. Una, maraming Pinoy ang umasa kay Pi dahil nga hindi kailangan ng pera para makapagmina ng Pi tokens. Naging popular ito sa masa.
Maraming estudyante, manggagawa at saka OFWs ang nagmina ng Pi araw-araw sa pag-asang ito'y magkakaroon ng tunay na halaga sa hinaharap. Ngunit dahil po sa isyong ito, nawawalan po ng tiwala ang maraming users. Kung totoong hindi pina-prioritize ng Pi Core team ang original community, paano pa tayo makakasiguro na may magandang kinubukasan si Pi? Pangalawa, kung hindi mapapabilis ang development ng tunay na dApps, mananatili sa tinatawag na testnet phase si Pi. Ibig sabihin, wala pa ring tunay na presyo sa open market. Hindi ito magagamit sa tunay na transaction. At habang tumatagal ito, mas marami ang maaring mawala ng pag-asa at maglipat ng suporta sa ibang crypto projects na mas transparent at mas mabilis ang progress. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay kung may karapatan ang community na meron pong karapatan ang Pi Network community na talagang magreklamo. 6 na taon ay hindi po biro yan. Hindi madali ang araw-araw na pag-click sa app, ang pagtanggap ng bago at ang pagbabahagi ng project sa iba. Kung hindi maririnig ang boses ng community, baka tuluyang mawala ang support kay Pi Network. Pero naniniwala rin ako na may pag-asa pa. Kung ang Pi Core team ay magiging transparent, bibigyan ng sapat na reward ang mga pioneers at mabilisang ibubuo ang mga dApps na ipinangako nila, maaari pong maibalik ang tiwala ng mga tao. Sa ngayon, ang payo ko sa mga Pinoy users ay mag-ingat, mag-obserba at huwag muna basta-basta umasa sa Pi Network bilang source of income. Hintayin muna natin ang malinaw na direksyon bago po tayo magdesisyon kung itutuloy pa natin ang suporta. Sa kabuuan, hindi lamang po teknolohiya ang bumubuo ng isang crypto project. Community ang tunay na backbone ng kahit anong project sa blockchain. At kung mawawala ang tiwala ng community, maaring masayang po ang lahat ng pinaghirapan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.